Hello po sa inyo lahat. Magandang araw po. Nandito na naman tayo upang mag-share ng konting kaalaman about sa ating paggamit ng multitester. So, bago po ang lahat, paalala po sa paggamit nito. Pagkatapos natin gamitin, lagi po nating ilalagay sa off yung ating multitester para hindi magkonsumo ng battery kasi may battery din po ito sa loob. Then, mga konting bagay na dapat nating malaman. Ito po, yung dalawa na to, ito po ang tinatawag na test probe. Siya po ay may dalawang kulay, isang black, isang red. Black is, sinasabi nila, black is masama. So, ito ay negative. At yung isa naman, syempre, positive. Dalawa lang naman po yan. Negative, at yung red ay positive. Next, the usual na ginagamit ng electricians is nalagay niya sa times 10. So, gagamit tayo dito yung parte na to. Pwede yan sa pag-continuity ha. At usual na paggagamitan natin, dapat walang power para hindi masira yung ating multitester. Kung kakalimutan, ang ginagamit natin kasi sa power, sa outlet ito yung kulay red. At be sure na nandun siya sa pinakamataas kung hindi natin alam yung voltahe natin. Next, lalagyan na po natin ito sa times 10. Yan. Pagkatapos, ididikit natin yung dalawang probe. Titingnan natin. So, gumalaw siya. And then, next natin gagawin, titingnan natin kung naka-zero yung ating pointer. Yung pointer po natin, yung gumagalaw na yan. Once na naka-zero na siya, so ito okay na. Pero pag hindi, i-adjust po natin dito sa adjuster natin. Yan. 0 ohm adjuster. Testing natin ang ating unang switches. Okay ba yung switch natin o hindi? Paano natin matetesting? Hindi na, syempre pag tinignan mo yan, hindi naman natin sure kung okay ba siya na gamitin o sira na siya. So dapat, dahil continuity yung ginagamit natin, dapat pag pinindot mo to, magkakaroon siya ng tuluyan daloy, may continuous ng flow. So malalaman natin dito, saan ba dito nilalagay yung ating mga wire. Yung wire na galing sa supply natin at yung isa na papunta doon sa ating bulb. So testingin natin. So yan, yung dalawa na to, pag tinesting ba natin, ano makikita natin? So yan, naka-off siya, pero gumagalaw yung ating pointer. That means itong dalawa na to ay merong continuity, magkaduktong sila. Tama? Ito kayong dalawa na to sa kabila. So yan, makikita gumalaw yung ating pointer na ibig sabihin sila ay connected sa bawat isa. Dito naman sa dalawa, makikita po natin dito sa ating switch na naka-off siya. So, lalagyan natin yung dalawang probe sa kabilaan. Na-testing na natin yung dalawang magkadikit. Ito naman yung magkahiwalay. Then, pindutin natin yung ating switch on. Makita natin yung pointer. Gumagalaw siya pag pinipindot. Okay? On, off, on, off. So, yung switch na to ay pwede natin gamitin. Okay. Ito na kayang isa. Halos pares din naman siya ng itsura dun sa ating likod. At meron din tanda. Usually, yung ating mga single switch, meron tanda dito. Ito naman ay bilog, kung makikita nyo. While ito ay pag may guhit siya. So, yung tanda na yun, means pag nakalubog yan, siya ay naka-on. Pagka nakaangat, siya ay naka-off. So, ano yan, itong example ng delivery na yan. Pag naka-on, meron siyang continuity. Pag naka-off, maghihiwala yan. So, walang continuity. On, off, on, off. Ganun lang yan. Testing natin ulit yung dalawang magkadikit. Naka-off yung ating switch.
Testing natin yung dalawa. So, gumalaw yung ating pointer sa ating tester. Okay? So, siya ay magkadikit uli. At yung dalawa namang side, okay. Dalawa. Halos zero siya. So, walang resistance. Next, itong magkahiwalay. Isa pang tatandaan natin para ma-distinguish natin kung siya ay single switch. So, dito sa drawing na to. Parang letter Y siya pagka makikita nyo. Symbol ng single switch. Pero naka-off siya. Okay? So, parang Y nga siya pag tinignan. Next, ibig sabihin nito, okay, magkadikit yung dalawa. Testing natin ngayon kung pwede siya i-on-off. Kung gumagana ba siya. On. Nakaglubog. Off. On. Off. On. Pag nakati-trials na tayo, so pwede na yan. Tumaan na yung aking sundo. Aeroplano. Ito naman po yung tinatawag na D-screw na type ng switch. Kung mapapansin nyo, meron siyang screw sa gilid. Pero yung design niya, halos parehas din po ng ating regular na switch din. Pagkakaiba nga lang niya, ito ay tinutusok yung wire. Ito naman ay tinutusok din pero meron siyang screw doon sa gilid para humigpit. Testing natin. So ito makikita nyo mas dikit siya. So i-off muna natin ito. So pag naka-off siya, dalawa ba na to ay so yun, gumalaw yung ating pointer. Nahudyat na sila ay magkaduktong. So saan ang gamit ito? Papaliwanag ko mamaya. Ganito rin ito. Yan. Kabilang side naman, yung dalawa magkadikit. Gumagalaw yung pointer. Ibig sabihin siya ay connected. Next natin gagawin, yung magkahiwalay uli. Yan, pipindutin ko yung so hindi siya gumagana. Bakit kaya? Check natin. Check. I-on na natin. I-on ko na. So yan. So makikita nyo regular yung natin. Kahit saan ko ilagay siya, walang sign na siya ay okay. Dikitin natin yung dalawang probe natin. Okay yung multi-tester natin, pero yung switch natin hindi gumagana. So ito ay busted na, o kumbaga sa bulb busted na or sira. Okay. Next, yung ating ginagamit ito sa ating buzzer. Kasi once na pinindot mo to, nirelease mo, off siya agad. On, off, on, off. Ito, yung dalawa na to uli. Tingnan natin, naka-off siya. Yan. Gumalaw yung ating probe. So, pakikita nyo gumalaw siya. So, that means connected yung dalawa na to. Ito naman kabila, connected din siya. Sa kabila naman, okay ba siya? Yun. So, nung pinindot ko, okay siya. Yung dalawang terminal niya. So, ibig sabihin, nagdikit dun sa loob. Kaya nagkaroon ng continuous ng flow. Yan. Meron siyang continuity. So, okay na siya. So, ito ang tinatawag na switch gap. Pwede itong gamitin sa buzzer. Once na ma-release mo siya, mag-o-off. So, ang gamit nito, syempre, yung isa galing sa supply at yung isa papunta naman doon sa ating bulb. Na makikita natin naman, ito yung combination dalawang switch. So, pag dalawa na yung switch natin na single, tawag dito ay two-gang switch. Pag tatlo, three-gang. Pero wala na pong four-gang dahil hindi sa kasya dahil pantatlohan ito. At depende rin po doon sa plate, yung cover plate natin. Pag isa, dito single lang sa gitna. Pag dalawa, dito sa dalawang gilid. Alam nyo na, pag tatlo, lahat na siya. So, yan. Pwede na. Okay? Meron na po itong jumper sa likod. So, pag dito, pagka nagkaroon ka na ng jumper dito, ibig sabihin, itong dalawa na to, kanina tinesting po natin.
meron siyang continuity. Same din dito, may continuity. So, ang mangyayari dito ilalagay halimbawa yung ating power. Dito naman, sa kabilang switch pupunta yung kabilang para yung power na magagaling dito. Then, sa natin lalagay yung wire papunta doon sa ating mga bulb. Dito na sa kabila. Kasi, tatawid na siya din sa mismong pinaka-switch natin. Same din dito. Dito mo siya ilalagay. Kasi pag dito mo siya nilagay, automatic yan. Kahit naka-off siya, magkakaroon siya ng, ayan, nakikita nyo, gumalaw yung probe natin. So, pag dito nyo nilagay yung, let's say dito yung power, dito mo nilagay papunta sa bulb, hindi mo na magagamit to. Useless yung ating switch. While kung dito mo siya ilalagay sa dalawa na to, dito yung supply natin, dito yung supply. At, hindi ko mahawakan ha. Okay, dito naman dun sa kabila. Testing natin, yun. Okay, kita natin gumalaw yung probe. Off, on, off, on, off, on. So, okay yung ating switch. Next, kung dito naman natin lalagay, kabila, ito ang pipindutin natin. This one. Okay, nag-on siya. Okay. Off, on. Well, kung dito natin ilalagay, naka-off siya. Okay, naka-off. Ayan, off. Off muna natin. Then, pag dito natin ilagay, papunta sa bulb, ayan. Kahit pindutin pa natin yan, hindi siya mag-o-off. Okay. Nakuha po. So, ginagamit ito, pag magja-jumper ka, isang side lang gagamitin sa jumper. Para hindi rin kayo malito. Kasi, pag nag-cross yan dito, magiging malilito pa kayo. Or pag hindi kabisado yung mga switches. So, tandaan natin, dito yung supply ng power. So, dito naman yung papunta sa mga bulb natin. Ito ay tugang. Next, yung outlet. Next natin yung ating outlet. Tapos, saan ba nilalagay sa ating outlet? Meron tayong iba-ibang klase ng outlet. So, itong dalawa na to, pares din naman ito ng switches. Itong dalawa na to, connected. Itong dalawa na yan. So, dapat, yung paglalagay natin ng line 1, line 2, wala siyang connectivity. Why? Kasi pagka nagsalubong yung line 1, line 2 na yan, mag-aawa yan. Ito, line 1, line 2. Outlet po tatandaan natin, line 1, line 2, hindi dapat nagsalubong. Lalo na dito sa Metro Manila, line 1, line 2. Puputok yung ating, or mag-o-off yung ating circuit breaker. Yan. Confused naman, sasabog yan, masisira. So, ibig sabihin, pag outlet, hindi natin pwedeng ilagay sa dalawa na to. Ganon din po dito. Kasi may continuity yan. Yan. Makikita nyo rin po sa kabila. So, dapat ito, yan. Kahit saan side siya ilagay, hindi gumagalaw yung ating pointer. Tanda na siya ay walang connectivity. So, dito ilalagay yung isa. Dito na naman yung isa. Next. Pares din naman to. Ito medyo malayo yung agwat niya. Kumpara dun sa una natin na halos magkadikit. Okay po. Pa-testing natin. Ito. Saka ito kung connected ba siya. Yan. Gumalaw yung ating pointer. So, tanda na siya ay connected. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ilagay pag out, dahil ito ay outlet, hindi mo pwede siyang ilagay dito sa dalawa na to. Ito kaya. Ganon din dito. Line 1, line 2, hindi pwedeng ilagay sa isang side lang. Ibig sabihin, dito siya ilalagay sa kabila. Yan. Yan, makikita nyo, wala siyang connectivity. Check natin yung probe, gumagana naman. So, yun. Dito mo siya lalagay. Yung mga tamang pag-check ng ating outlet. Papansin nyo, kakaiba yung outlet na ito. Tatlo. Meron siyang ground kasama. Itong iba na to halos ito, same din naman ito. Balik tayo dito.
ito magkasama na to. So, ilalagay natin yung dalawang wire natin dito, line 1, line 2, or line 1, line 2. Baligtaran, pwede naman yan. Okay? Kasi AC yung ano natin, so wala siyang positive, walang negative. I mean, mabilis yung pag-alternate niya, napakabilis. Next, balik tayo dito sa ating outlet. So, mapapansin nyo, paano pagkaganyan yung outlet na gagamitin natin? Halos parehas doon sa isa natin tinesting kanina. So, ito halos parehas. Magkakadikit yung dalawa, magkadikit ito. So, pag hindi mo siya tinignan mabuti, dahil makikita mo dito yung ground. Doon mo ilalagay yung ground. Ibig sabihin, itong dalawa na to ay connected. Paki-check po mabuti ha. Dahil yan, sa outlet, pagka may continuity, hindi mo dapat ilagay yung line 1, line 2. Tulad nyan. Pwede siyang pwedeng mag-off yung breaker natin. Magkakos ng short circuit. Next, dito, wala. Kasi nga ground siya at yung isang line, dito naman ay wala din. So, dito natin ilalagay sa dalawa na to. Isa pang tanda, yung ground. Ito yung ground. Dito natin ilalagay sa dalawa. Okay? Nakita po yung pagkakaiba. Next po natin, testing. 3-way switch. Paano ba i-testing ang 3-way switch at yung 4-way switch? Ito halos parehas lang naman itong 3-way switch na to. Ang pagkakaiba nga lang niya, ito magkadikit ito, mas malapit. So meron niyang continuity. Baka muna isa. Yan. Gumalaw po. Kita nyo? Yan. May continuity siya. At so, ito yung tinatawag na 3-way po Ito yung tinatawag na common or zero. Ito naman yung either 1 and 3. May lagay naman po dito. Ayan, medyo malabo nga lang. Ito ay 3, ito ay 1, ito ay 0. Siya ay common. Lalagay natin dito yung in at dito naman yung dalawang traveler. Paano natin matetesting yan? So, lagay natin, makikita natin, okay na to. So, dito tayo sa isang side. So, yan. Ibig sabihin, ito yung side. Ito yung connection na naka-on na siya. Pindutin ko para i-off. So, sa kabilang traveler naman siya nagpunta. Bumalik uli. Now, hindi pipindutin. So, dapat meron siyang continuity dito. Yan, pero wala siyang continuity. Makita nyo? Yan. Meron. Dapat dito ay wala. Pindot natin. Tama pala. Yan. Yan. Check natin. Dapat meron dito sa kabila. Ayan. Meron dito. Dapat dito pala ay wala. Yan. Tama yung inano natin. So, kung wala dito, pindot natin. Okay. Sa kabila naman, i-off muna natin ito. Check natin dito. So, gumalaw. Ibig sabihin, nagka-alternate siya. Good yung ating switch. Next. So, pagkakaiba lang niya. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Ayan. Ito yung magkadikit. Isa pa makikita nyo, yung zero number. Zero number. 1 saka 3. Nandito. Dito yung traveler. Isa pa, meron siyang guhit o parang hati dun sa dalawang bilog. Nakita nyo, halos pares lang, di po ba? Ito, connected yung dalawa. Testing natin. Kapag may continuity, so, yan, common yan. So, dapat itong dalawa, wala siyang continuity. So, yan, wala nga po. Kita nyo, hindi gumalaw yung ating. Next, check natin kung okay pa ba siya. Ito ay wala, hindi gumagalaw. Pindutin natin. So, yun, nag-on. Off, on. So, pag naka-off dito, dapat sa kabila, naka-on. Ayun. Ilipat ko lang, okay? I-off ko uli dito. Ilalagay ko uli sa kabila. So, ayan. Tinuso ko lang.
Ibig sabihin, good yung ating 3-way switch. Next naman natin, yung ating 4-way switch. So, medyo mahal yung ganitong switch. Hindi ko lang po alam kung nasa 700 or 8. Depende sa hardware na pagbibila natin. So, saan ang gamit ng 4-way switch? Sa 3-way switch, usually, medyo familiar na tayo doon. So, ang 3-way switch, gamit para i-control yung isang lamp or higit pang lamp sa dalawang lokasyon. Okay? Ito naman po ginagamit upang ilagay doon sa gitna ng 3-way switch. Let's say, ito yung dalawang 3-way natin. Dito naman siya, sa gitna. Para yung dalawang traveler na galing dito, papasok dito. Dalawa dito sa traveler na to, so dalawa. So, magiging mangyayari, isa yung papasok dito, magiging combination silang tatlo. Nakuha po. Isa yun dito, din sa common, let's say 0 in, papasok sa traveler, then yung 4-way switch natin, dalawang combination ng traveler yan. Then, papasok dito sa kabilang switch, yung 3-way switch, then mag-out na siya dito. Let's say 0 out, 0 in, dadaan 0 in sa 3-way, papasok sa 4-way, mag-out dito sa 0 out naman na 3-way switch. So, kung dito yung in mo naman, dito naman yung out mo, pwede siyang baliktaran. Okay, nakuha po. Pag-check po ng 4-way switch, kasi dapat malalaman natin saan ba yung lugar ng traveler. Dapat ang traveler natin, wala siyang continuity. Okay? Check natin yung ating, so wala. On off natin, wala. Kabilang side, hindi katulad nung natin, switch natin. Ito merong continuity, okay? So ito ay wala. Next, itong kabilang side. Ito po ay 4-way switch, so pinapaalala ko lang po hindi gumagalaw yung ating. Next, lalagay natin sa kabilaang side. Ayan. Hindi gumalaw yung pointer. Pipindutin ko. Yun, gumana. Kita nyo po. Now, sa kabilang side naman. Check natin. Gumana rin. Okay. Dito naman, same side. Gumana. Then, sa kabilang side ulit. Yan. Doon natin malalaman na ang ating 4-way switch ay good. Pwede siyang gamitin. Next, yung bulb natin, simple lang naman yan eh. Pag dito yan, syempre, may continuity yan. So, ito yung dulo. At ito naman yung pinakagitna niya. So, simple, isa lang yan naman yan. Isa rito, isa rin dito sa dulo. So, once na gumalaw siya, okay. Okay. So, hanggang doon lang siya. Kasi may resistance po siya tinatawag. Hindi katulad nung switch. Almost zero siya. Napakababa. So, times 10 po yan. So, meron siyang, kung babasahin natin siya, ayan. Nasa 40 times 10. So, 400 yung resistance niya. Kuha po. 40 times 10. 400 ohms. Next. Ito testing natin. Ito ay good. Now, ito ang isa nating tingnan natin. Hawakan ko to. Nakikita natin. Yan, wala. Hindi gumagana. Okay po ba o hindi? Yan ang magandang tanong. Ito ay tinatawag na LED lamp. LED lamp. GE. Testing natin. Wala. Baliktarin natin. Wala pa rin. Dahil siya ay LED. Check natin. Sa iba. Check muna natin. Baka improve natin. Wala na. Okay na. Gumagana. Pero pag dito sa gitna, wala. Tinaasan natin.
times 10, times 100, wala pa rin, hanggang times 1K. So, yung ano natin, testing natin, wala pong resistance ha. Testing natin sa ating tingnan natin kung wala siya nakukuhang resistance. Okay. On natin ang breaker. So, ayan. Okay naman siya. So, okay ang ating lamp. Pero wala siyang resistance. Next, yung ating bulb. Okay. So, kanina may nakikita tayong ano dito, resistance. Okay. So, ito yung GE. Wala siyang nakikitang resistance dito kanina. Try natin itong Oppo na brand. LED type. Check natin. Times 10 uli natin. Hindi gumagalaw. Dito, meron niya sa body kasi same sila eh. Okay. Dito sa gitna, wala. Taasan natin. Yun, maliit na maliit yung galaw ng ating next. Yun. Gumalaw siya ng konti. So, sobrang taas ng ating resistance. 1K na. Times 1K. Tapos yung nababasa doon. Saan siya? Halos. Yan. Sa 500. Halos 500. Halos kitna ng 500 at 1K. So, let's say 750 times 1K. Ang taas. Okay. Check natin kung okay. I-off muna natin itong yan. Ayos. So, okay na yung ating oops. Last natin yung ating breaker. Madali lang naman ito. Actually, yung breaker na yan, kahit anong amperahe yan, or amperahe tinatawag. Makikita nyo, ano ba yung rating niya, makikita yan. May A siya na nakalagay. Sa ampere siya sinusukat. Although, volts yung ginagamit natin, ano? Kasi nga, may formula yan para makakuha yung amperahe. Yung watts na ginawa natin, saka yung volts. So, itong side na to, dalawang side. So, makikita nyo, yan. Combine na siya, line 1 and line 2. Dito yung usual na ano natin, sa taas. Yan. Pagbabasa na, dapat basa yung ano. Pagbaliktad yan, so, mali. Isa pa, may box din po ito. Merong apatan, meron din naman. Isa, single lang. So, dito, yung load side, at dito, yung line side. I mean, baliktad pala, sorry. Yung line side dito po sa taas, at ito ay load. Load papunta dun sa ating supply. Okay? So, yun naman. On-off lang siya. So, same din siya, parang switch din po siya. Ayan. Saka dito, i-on ko na po. Ayan, on. Naka-off tayo. Sinabi ko nga. Yan, naka-off yan. So, yun, may mga konting bagay tayo na nakakalimutan. Double check din, baka. Yan. O, yung kabilang side. Ayan. Almost zero. So, wala siyang resistance na nagaganap. 60 natin. So, ganun din naman yan. Pag taas, baba. Okay. Paalala pong muli.
i-off natin pagkatapos natin gamitin yung multi-tester natin. Ayun, tatandaan, mag-ingat palagi hanggat magagamit natin na magagawa natin na naka-off yung ating circuit or circuito, mas maganda. Pangalawa, bago tayo mag-operate, i-check muna. Dapat yung ating multi-tester hindi gagamitin sa live pagka naka-resistance. Ito po yung gagamitin natin sa live. Okay, mag-ingat po lahat. At salamat sa inyong panonood. God bless. Thank you very much.